Nagugulat nga kayo mga kaputi dito sa kakainin ng ating nga na to na taga-ibang bansa kasi kung akalain nyo nga para lang siya kakain ng siopaw pero hindi. Kasi itong kakainin niya ay gawa daw sa gatas ng kalabaw. Kaya talaga napasearch nga ako kung paano nga to gawin na talaga nagulat ako kasi madali nga lang daw to gawin. Ayan o, grabe, pwede ba itong gawin sa gatas ng kalabaw? Talaga natakam ako dito, talaga na-curious ako kung anong lasa nito. Gawin ko kaya to, ayan. Wow! Ayan, nung nakita ko nga yan, talaga sobrang ako nagulat. Kaya naman agad-agad nga ako napasearch nga kung paano nga yung ginagawa. Nagawa nga lang daw yung sa gatas. Kasi talaga sobrang bilog na bilog siya. Tapos pag ginain mo daw, sobrang sarap nun. Kaya naman nag-search nga ako kung paano nga gumawa nun. Tapos nalaman ko na nga, inaral ko na siya. Nandito na nga yung mga ingredients natin para nga makagawa nun. At ang kailangan lang natin ingredients para magawa yung nakita natin sa TikTok ay 2 ingredients. Kailangan lang natin syempre ng gatas. Ayan, bumili ako dito ng fresh milk. 4 na box ng gatas ang binili kong fresh milk. Tapos, ito yung pinakakailangan na kailangan para talaga maging ganun talaga. Itong white vinegar. Ayan, white vinegar yung kailangan. Huwag yung suka talaga na ginagamit natin. White vinegar ang kailangan daw para magawa daw yon. Sarap pag hinintay natin, gawin na natin siya. At titignan talaga natin kung totoo at kung masarap. So, tara na! Amazing! Ayan, so pag nalagyan na natin dito yung ating lutuan, maglalagay na tayo ng gatas. Ayan, kung gusto nyo rin matikman nyo, sundan nyo lang tong ginagawa ko. Amazing! Lagyan na natin. Ayan. Binuksan ko na nga rin yung apoy nga para nga uminit na nga itong gatas kasi kailangan nga muna natin ito painitin bago nga natin ilagay nga yung suka nga natin. Eh, so mukhang okay na siguro to, itong init ng gatas. So, pwede natin siguro ilagay itong ating white vinegar. Ano siguro to? Magugulat kayo sa magiging resulta kapag nailagay na natin yung white vinegar. Tapos, habang nilalagay natin daw siya, hahalu-haluin natin yung gatas. Ito na. And 1, 2, 3. Ayan. Yan, haluin daw natin. Tapos, papatayin daw natin yung apoy. And then, iiwan natin siya ng 20 minutes. Kailangan muna natin maghintay nga ng 20 minutes para lumabas talaga yung pinakalaman nga ng gatas kasi yung talaga yung pinakamagiging katulad nga na napanood natin sa TikTok. So, ito na nga mga kapudi, after nga ang 20 minutes, actually hindi siya 20 minutes, ginawa ko talaga siyang 30 minutes kasi yung sabi na doon sa napanood ko na 20 to 30 minutes natin siyang ibababad sa ganon bago natin siya kunin. So, ito na, tignan na natin kung ano na naging itsura niya. Ito na. Hala, tignan niya naging itsura. Ganyan. So, ito na, kunin na natin. Hala, ito yung naging itsura niya. Ayan o. Kinukuha ko na nga lang lahat nga ng mga namuo nga na gatas nga dito kasi ito nga yung kailangan nga natin para magawa nga yung nakita nga natin kinakain nga nung ating nga na taga-ibang bansa. Tapos, ito na lahat na nakuha natin. And then, meron ako ditong tela na malinis. Ayan. Dito natin siya ilalagay tapos pipigain. Ayan. Ayan. Dami. Takloban natin. Tapos dito natin siya pipigain. Tapos, pag napiga na natin siya, pwede natin siya ilagay dito sa mangkok. Ayan. Tapos, kapag gumanito na daw siya, pwede na daw natin siya i-microwave. So, i-microwave din natin. So, tara. Napanood ko lang to. Start. Check na natin. At na-check na nga natin. Dito nilagay nga natin sa microwave. At nung sa tingin ko nga okay na nga yun. Nilabas ko na nga rin siya. At dito ko naman siya halu-haluin. Ganito nga kasi napanood ko. Halu-haluin mo nga daw siya hanggat para siya maging slime yung pinaka-texture niya. At talagang di ko alam kung talagang gagana talaga yun. Kaya talagang ginawa ko na nga lahat nga ng step para lang talaga magawa at matikman nga natin yung napanood nga natin sa TikTok. Kasi ito nga lang kinaya ko. Grabe, ang hirap pala na itong gawin. Akala ko talaga sobrang dali niya. Ang dami ko nang pinagagawa dito. Ang hirap niya palang i-mold. Tapos gawin bilog. Ano, ito na ang aking kinakayanan. So, ito na siya. Ayan. Ayan. Ganito lang ang aking nakayanan. Ganyan. Hindi siya sobrang smooth katulad nung napanood natin sa TikTok. Pero at least nabuo ko siya na ganito. Dun sa 2 gatas na nilagay ko, ganito lang yung nakuha ko sa kanya. Ganito lang karami. Pero at least, di ba, nagawa natin to. So, makakain na natin to. Titikman natin kung talagang masarap. So, tara na! Amoy muna natin. Oo nga! Yung totoo, amoy cheese na nga siya. Muna natin to. In 1, 2, 3.
Ganun lasa? May pagkalasa nga siyang cheese, kaso hindi ko maintindihan yung lasa niya. Pero hindi ko nalalasahan dito yung cheese na kinakain natin cheese, di ba? Siguro ibang gatas yung gagamitin pag gusto mo talaga maging kalasang cheese.